Isang payat na sikat ng araw ang humalik sa punto ni Doña Aurora Valderrama. Nagbibigay liwanag sa marmol na pangalan at mga petsa ng buhay na tila pinutol ng maaga. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak at nalalapit na paglisan na mistulang nagpapaalam sa huling pira-pirasong alaala ng maringgal na babae na ngayon ay nakahimlay na. Sa harapan ng puntod, nakatayo si Manang Elena Bautista, 55 anyos, may puting buhok na maingat na nakapusod at mga matay malalim ang hukay ng kalungkutan. Katatapos pa lamang ng mga panalangin, at ang huling tunog ng amen ay nananatili pa sa ere, ngunit sa loob ng kanyang puso, umaling-awngaw ang huling bulong ni Doña Aurora, sariwang-sariwa at malinaw na parang sinasambit muli ng hangin. Elena, ang tunay na testamento nasa loob para sa iyo at sa mga walang magulang. Hanapin mo, huwag mong hayaan ang mga Santiago. Ang bawat salita ay isang talim na sumasaksak sa kanyang kaluluwa, kasabay ng pait ng pagkawala. Naramdaman ni Elena ang bigat ng lihim na ipinagkatiwala sa kanya, isang bigat na mas mabigat pa sa buong mundo. Hindi lamang ito paghahanap ng isang papel, kundi isang pangako, isang sumpa sa babaeng itinuring niya ng higit pa sa amo, isang kaibigan, isang kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Nakayuko siya, nag-aalay ng huling tahimik na panalangin para sa kanyang donya nang biglang marinig niya ang isang boses na malamig at puno ng pagmamataas na pumunit sa katahimikan ng sementeryo. Manang Elena, ano pa ang ginagawa mo riyan? Tapos na ang trabaho mo. Napaangat ang ulo ni Elena. Sa likuran niya, tila mga anino ng kamatayan ang bumalot sa kanya. Si Senyor Ricardo Santiago, ang pinuno ng malayo nilang kamag-anak, kasama ang kanyang asawang si Patricia, na may matalim na tingin at mukhang masusuklian, at ang kanilang anak na si Junior, na nakangisi na parang isang predator na nakakita ng bagong biktima. Ang kanilang mga mata ay nagmamatsyag, puno ng kalkulasyon at walang bahid ng anumang awa, kahit pa sa gitna ng pagluluksa. Hindi sila pumunta upang magluksa, kundi upang manghuli. Ang init ng sikat ng araw ay tila biglang lumamig, at ang hangin ay naging mabigat sa pagdating ng mga buwitre. Senyor Ricardo, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may tinig ng matandang paggalang. Nagpapaalam lang po ako sa Donya. Ngumisi si Ricardo, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti pa'y magmadali ka. May mahahalagang bagay tayong kailangang ayusin, at tungkol sa trabaho mo, hindi na yung kailangan. Ang Valderrama Estate ay nasa aming pangangalaga na ngayon. Biglang lumitaw sa likod ni Ricardo ang isang abogadong may dala-dalang sobre. Mayroon kaming testamento na natuklasan, ani Ricardo, na may diin sa salitang natuklasan. Habang nakatingin kay Elena, ito ang huling kagustuhan ng Doña Aurora. Malinaw na sinasaad dito na kami, ang pamilya Santiago, ang nag-iisang lehitimong tagapagmana. Ang lahat ng pag-aari ng Valderrama, maging ang bahay na ito, ay sa amin na ngayon. May isang pamilyar na kurot ng takot ang naramdaman ni Elena, kasabay ng panggigilalas. Isang natuklasang testamento. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito totoo. Ang bulong ni Doña Aurora ay isang buong sumpa, isang direktang utos laban sa mga Santiagong ito. Ngunit wala siyang magagawa sa ngayon. Nagsimula ang pananalakay ng mga Santiago nang walang pag-aalinlangan. Pagdating pa lang nila sa mansyon, halos kasabay ng pagdating ng karo, naramdaman na ni Elena ang pagbabago. Ang una nilang ginawa ay ipatawag ang lahat ng mga katulong, hardinero, at driver. Isang malamig na anunsyo ang ipinahayag ni Ricardo. Ang lahat ng serbisyo ay wawakasan na simula ngayong araw. Ang Valderrama Estate ay magkakaroon na ng bagong pamamahala. Nakita ni Elena ang takot at kalungkutan sa mga mata ng mga kapwa niya manggagawa. Karamihan sa kanila ay matagal nang naglilingkod sa Donya,
Itinuring na rin ang mansyon bilang kanilang tahanan. Ngayon, itinapon sila na parang basurahan. Tanging siya lang ang hindi agad pinapaalis. Marahil dahil sa kanyang kaalaman sa loob ng bahay o dahil sa bahagi pa rin siya ng mga inventaryo na kailangang ipasa. Ang susunod na hakbang ng mga Santiago ay mas nagpaigting sa kanyang hinala. May mga bagong kandado na ikinabit sa ilang silid, lalo na sa silid-aklatan ni Doña Aurora at sa kanyang opisina. Nakita niya ang isang tagapamahala na abalang-abala sa pagpapalit ng mga doorknob at pag-iiba ng mga kombinasyon ng safe. Sa bawat tunog ng pagpihit ng screwdriver, naramdaman ni Elena ang paghihigpit ng hawla sa paligid niya. Manang Elena, utos ni Patricia, ang kanyang tinig ay may matalim na gilid na nagpapakita ng pagkasuklam. Kailangan mo nang ipasa sa amin ang lahat ng mga susi, ang listahan ng mga ari-arian ng Donya, ang mga bank account at ang mga kailangan naming malaman. Lahat ng kagamitan at mga papeles ng Donya ay nasa loob ng kanyang opisina. Sagot ni Elena. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, bagamat kumukulo ang dugo niya sa galit. Hindi ko po hawak ang mga yon. Huwag mo kaming lokohin, bulong ni Junior na biglang lumapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Alam naming matagal ka nang nagsasamantala sa Donya. Sa tingin mo, hindi namin alam na may hawak kang mga lihim niya? Ang mga salita ni Junior ay parang sampal sa muka. Ngunit hindi siya nakaramdam ng galit para sa sarili, kundi pagkapuot sa paglapastangan nila sa alaala ni Doña Aurora. Ang isipin na inakusahan sila ng pagtataksil sa babaeng ibinuwis niya ang halos buong buhay niya ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi ko na sa inyo, giit ni Ricardo, na lumapit at hinila si Junior palayo. Pagkatapos mo kaming tulungan sa paglilipat ng lahat ng mga ari-arian, maaari ka nang umalis. Ang trabaho mo dito ay tapos na. Maaari ka nang umuwi sa probinsya at magsimula ng bagong buhay. Ang umuwi sa probinsya ay isang euphemismo lamang para sa alis ka na sa pamana ng Donya. Ang bahay na ito, ang malaking mansyon ng Valderrama, ay higit pa sa isang trabaho para kay Elena. Ito ang kanyang tahanan sa loob ng mahigit 4 na dekada. Dito niya nakasama ang Donya. Dito niya natutunan ng buhay. Dito niya ibinuhos ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. At ngayon, ipinatatapon na lang siya na parang isang lumang kasangkapan. Ang kanyang puso ay nagdadalamhati para sa Doña Aurora sa pagkawala ng tanging tunay na kaibigan niya. Ngunit kasabay ng kalungkutan, isang apoy ng paglaban ang nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaan ang mga Santiago na manalo. Hindi niya hahayaan na baliwalain ang huling kagustuhan ng Donya. Hindi siya aalis. Ang mansyon na ito ay hindi lang isang lugar na pinagtatrabahuhan. Ito ang larangan ng isang digmaan na sisimulan niya. Nag-iisa, laban sa mga buwitre na nagtatangkang magnakaw sa kaluluwa ng kanyang Donya. Sa pagtalikod ng pamilya Santiago na nagmamadaling pumasok sa mansyon upang imbertaryuhin ang mga ari-arian, napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay may kasamang huling bulong ng Donya. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng magpadaig sa takot o sa kalungkutan. May isang testamento na nakatago at siya ang susi upang mahanap iyon. Ang kanyang paghahanap ay nagsimula na sa gitna ng mga anino ng pagluluksa at ang nagbabadyang panganib ng mga Santiago. Ang kamatayan ni Doña Aurora ay hindi ang katapusan, kundi ang simula lamang ng isang laban para sa katarungan at katotohanan. Ang mansyon ng Valderrama, dating kanlungan ng init at kagandahan, ay nababalutan na ngayon ng lamig at katahimikan, na tila nagdadalamhati rin sa pagkawala ng Doña Aurora. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ngunit ang mga alaalang iyon ay tila nasakop na ng mabigat na presensya ng mga Santiago. Ang mga hagdanan na dating puno ng tawanan ay nagmistulang walang katapusang hagdanan patungo sa kawalan. Ang mga pasilyo na dating nagbibigay aliw ay nagmistulang mga lagusan
na pinagmumultuhan ng mga anino, hindi ng nakaraan, kundi ng mga nagbabadyang banta. Matapos ang tanghali ng libing, habang abala ang pamilya Santiago sa paghahalughog at paglilista ng mga ari-arian sa harap-harapan, si Manang Elena ay nagsimula na rin sa kanyang sariling tahimik na paghahanap. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang bawat tingin ay puno ng kalkulasyon. Kailangan niyang maging matalino dahil ang mansyon na ito, na itinuring niyang tahanan sa loob ng 4 na dekada, ay naging isang madilim na labirint na puno ng mga panganib. Ang mga mata ng mga Santiago ay nasa lahat ng dako, tila naghihintay lamang ng isang maling galaw. Nagsimula siya sa silid-aralan ng Donya, isang lugar na puno ng mga libro, mga alaala, at mga lihim na kwento. Naalala niya kung paano gustong-gusto ni Doña Aurora ang mga palaisipan, ang mga laro, na laging mayroong nakatagong sorpresa. Manang Elena, ang huni ng boses ng Donya sa kanyang alaala. Ang buhay ay isang malaking bugtong, at ang tunay na kayamanan ay madalas na nakatago sa pinakamalinaw na lugar. Ito ang mga salitang nagbigay inspirasyon kay Elena. Kung may itatago man ang Donya, tiyak na may kasamang palaisipan o isang kakaibang pamamaraan. Maingat siyang gumalaw, nagpapanggap na naglilinis, nag-aayos ng mga libro, na tila wala siyang ibang hangarin, kundi ang gawin ang kanyang tungkulin. Pinupunasan niya ang bawat aklat, bawat figurin, habang ang kanyang mga mata ay sinisiyasat ang bawat detalye. Naalala niya kung paano gustong-gusto ni Doña Aurora ang mga lumang nobela, lalo na ang mga klasikong may malalambot na pahina. Mayroon pa ngang partikular na seksyon ng mga libro na lagi nilang binabasa nang magkasama sa mga tahimik na hapon. Habang maingat na inilalabas ang isang koleksyon ng mga lumang tula na madalas basahin ng Donya, may napansin si Elena sa pagitan ng pahina 73 at 74 ng aklat na Mga Bulong ng Kalikasan. Isang paboritong aklat ng Donya dahil sa mga tula nito tungkol sa kalayaan at pag-asa. May nakasukbit na kakaibang bagay. Ito ay hindi isang simpleng bookmark. Ito ay isang lumang suklay na yari sa kahoy na may disenyong kakaiba, isang ukit ng isang munting paru-paro na tila lumilipad papalabas ng aklat. Ang bawat ukit ay napakadetalyado at sa likod ng pakpak ng paru-paro, mayroong isang maliit at halos hindi makita na simbolo. Isang hugis at sulok na may nakaukit na titik A sa gitna. Iyon ay ang paboritong simbolo ng Donya. Aurora. Ang puso ni Elena ay bumilis. Ito na siguro ang simula. Bago pa man niya lubusang masuri ang suklay at ang aklat, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Mabilis niyang isinara ang aklat at ibinalik sa estante, itinago ang suklay sa kanyang bulsa. Ang pintuan ay bumukas at doon tumambad si Attorney Rafael Reyes, ang matandang abogadong tapat sa pamilya Valderrama. Si Attorney Reyes, isang ginoong malumanay at magalang, may pilak na buhok na maayos ang ayos at mga mata na may dalang init ng kabaitan, ay nakatingin kay Elena na may pag-aalala. Sa likod niya, sumungaw ang mukha ni Junior Santiago na may nakakainis na ngisi. Manang Elena, bati ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay kalmado at may paggalang. Ginoong Santiago, Manang Elena, hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito. Attorney Reyes, sagot ni Junior, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamataas. Naglilinis lang si Manang. Sinasabi ko sa kanya na magpahinga na, ngunit sadyang matigas ang ulo. Ang tingin niya kay Elena ay parang isang mandaragit na nakakita ng biktima. Hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Napagpasyahan na namin na kailangan niya ng umalis sa lalong madaling panahon. Junior! Saway ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkadismaya. May mga tamang proseso para sa lahat. Manang Elena, nais ko sanang makipag-usap sa inyo sandali, kung maaari. At kay Ginoong Santiago, meron tayong ilang bagay na kailangang ayusin tungkol sa mga huling kagustuhan ng Doña Aurora. Hindi nagtagal,
Pinaupo ni Attorney Reyes si Elena sa isang malambot na silya sa isang liblib na sulok ng mansyon, malayo sa pandinig ng mga Santiago na abalang-abala sa paghahalughog. Ang kanyang mga mata ay taimtim na nakatingin kay Elena. "Manang Elena, nakikita ko ang mga nangyayari. Ang pagmamadali ng mga Santiago, hindi ito tama. Kilala ko ang Doña Aurora. Alam kong mayroong higit pa rito." Isang mainit na kurot ang naramdaman ni Elena sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na mayroong nagbigay ng ganoong klaseng pag-aalala sa kanya simula nang mawala ang Donya. Hindi niya masabi ng direkta ang tungkol sa bulong ng Donya, ngunit ang mga tingin nila ay nagkakaintindihan. "Pinapagalitan nila ako at Terias Reyes." Mahina niyang sagot, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. "Pinapaalis na nila ako. Sinasabi nilang hindi na ako kailangan." Tumingin si Attorney Reyes sa paligid, sinisiguradong walang nakakarinig. "Manang Elena, mayroon akong nakikitang pagtatangka ng mga Santiago na bilisan ng lahat ng proseso. Sinasabi nilang mayroon silang di umano'y di kilalang testamento. Ngunit ang Doña Aurora ay isang babae na may matinding pagpapahalaga sa katapatan. At higit sa lahat, sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ang huling salita ay may diin, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Elena na tila nagbibigay ng mensahe. "Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang matulungan kang manatili sa mansyon. Kahit paano, sa unang yugto, mayroon kang karapatan bilang matagal ng tagapangalaga ng Donya." Ang mga salita ni Attorney Reyes ay parang balsamo sa kanyang nagdaramdam na kaluluwa. Nagbigay ito ng munting pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kaalyado, kahit pa isang tahimik at maingat na kaalyado. Isang kaalyado na may kapangyarihan sa batas. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Elena sa pasilyo, muli siyang naharang ni Junior. Ang lalaki ay lasing na at ang kanyang amoy ng alak ay bumabalot sa hangin. "Aba, Manang Elena, nagpapalipas ka pa rin ng gabi rito? Akala ko'y naglilinis ka lang. O baka naman naghahanap ka ng kung ano-ano-ano." Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Naglilinis lang po ako, Junior. Ang bahay na ito ay kailangan ng atensyon, lalo na't meron kayong mga bisita." "Mga bisita?" Humalakak si Junior na tila may paghamak. "Kami ang may-ari rito, Manang. Kami ang magdidikta kung ano ang mangyayari. At ikaw, isang simpleng katulong. Wala kang karapatang maghanap ng kahit ano. Alalahanin mo iyan. Sa lalong madaling panahon, wala ka na rito. At kung may nakita kang anumang bagay na sa tingin mo ay mahalaga, mas mabuti pang sabihin mo na sa amin. Hindi ka na makakapagtago ng anumang bagay." Ang mga salita ni Junior ay nagpatindig ng balahibo ni Elena. Alam niya na sinusubukan nitong takutin siya. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Ang suklay sa kanyang bulsa ay tila nagbigay ng init sa kanyang balat. Hindi siya susuko. Ang mansyon na ito ay hindi lang isang bahay. Ito ay isang larangan ng digmaan. At siya, si Manang Elena, ay handang lumaban para sa alaala ng Doña Aurora at para sa katarungan. Ang laro ay nagsimula na. At ang mga Santiago ay walang kaalam-alam na ang isang matandang katulong na tila mahina ay may hawak ng unang piraso ng palaisipan. Nagpatuloy ang paghahanap ni Manang Elena sa mga sulok ng lumang mansyon, dala ang bigat ng lihim at ang init ng pag-asa. Ang tatsulok na simbolo na may A sa loob na nakaukit sa suklay na kahoy ay nagsilbing kompas sa kanyang misyon. Hindi ito isang simpleng dekorasyon. Ito ang selyo ni Doña Aurora, ang kanyang personal na palatandaan sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Naalala niya kung paano idinisenyo ng Doña ang simbolong iyon noong bata pa siya, na sinasabing kumakatawan sa anghel na laging gumagabay sa kanya. Nagsimula siyang maglakad patungo sa silid-aklatan, isang lugar na puno ng matatamis na alaala,
at ngayon ay nababalot ng lungkot. Ito ang pinakapaboritong kanlungan ng Donya. Dito sila madalas magbasa ng magkasama, magkwentuhan tungkol sa mga libro, at magbahagi ng mga saloobin na hindi nila kayang ibahagi sa iba. Ang silid-aklatan ay malawak, may matataas na estante na umaabot hanggang sa kisame. Puno ng mga aklat na bumabangon ng lalamlam na papel at kasaysayan. Habang naglalakad si Elena sa pasilyo, patungo sa silid-aklatan, may napansin siyang kakaiba. Ang pintuan ng lumang silid-sining, na bihira ng gamitin matapos lumipat ang Donya sa mas modernong mga libangan, ay nakasara, ngunit mayroong maliit na marka sa ibabang bahagi nito. Isang hugis at sulok na tila inukit ng isang bagay na matalim. Hindi gaanong napapansin, maliban na lang kung talagang naghahanap ka ng tanda. Sa kanyang bulsa, ang suklay na may ukit na A ay tila nagbigay ng kurot. Ito ba ang susunod na hinto? Maingat na pinihit ni Elena ang doorknob. Ang silid-sining ay madilim, pinabayaan, at ang amoy ng lumang canvas at pintura ay nanatili pa rin sa hangin. Sa gitna ng silid, mayroong isang lumang easel na may isang balangkas pa rin ng hindi natapos na painting. Ang mga dingding ay may bakas ng mga nakasabit na painting na ngayon ay wala na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nahuli sa isang maliit na cabinet na may mga drawer sa isang sulok na tila kinalawang at kinain na ng anay. Sa ibabaw ng cabinet, mayroong isang lumang frame ng larawan na nagpapakita ng isang masayang Doña Aurora noong bata pa siya. Hawak ang isang libro, at sa likod niya ay isang anino ng isang batang babae. Si Elena, sa ilalim ng cabinet, malapit sa sahig, naroon ang isang selyo, tila gawa sa brass, na inukit na may parehong tatsulok na simbolo na may titik A. Ikinumpara niya ang simbolo sa selyo sa ukit sa suklay. Ito nga, sa panginginig ng mga kamay, binuksan niya ang isa sa mga drawer. Ito ay puno ng mga lumang brushes, tuyong pintura, at mga lumang papel na halos nawasak na. Sa pinakahuling drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sketch, natagpuan niya ang isang maliit na libro na may matigas na takip na gawa sa balat. Walang pamagat, walang pangalan. Pero sa gilid, sa mismong spine, may nakaukit na maliit na A. Dahan-dahan itong binuksan ni Elena. Ito ay isang diary, isang lumang diary ni Doña Aurora. Ang unang pahina ay may petsa na may ilang dekada na ang nakalipas. Sa unang pahina, may nakasulat sa magandang sulat kamay ng Donya. Para sa aking pinakamamahal na Elena, kung sakaling makita mo ito, mga lihim ng isang pusong naghahanap ng liwanag. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elena. Ang diary na ito ay para sa kanya. Bawat pahina ay naglalaman ng mga alaala, mga pighati at mga pangarap ng Doña Aurora. Ang ilang pahina ay nakasulat sa ordinaryong tinta, ngunit mayroon ding mga pahina na tila blangko. Ngunit alam ni Elena ang kalokohan ng Donya. Sa isang gilid ng isang pahina, mayroong isang maliit na guhit ng isang lemon at isang araw. Naalala niya ang mga laro nila noong bata pa sila, ang paggamit ng lemon juice bilang invisible ink na lumalabas kapag inilapit sa init. Nagpunta siya sa kusina na ngayon ay halos walang tao at maingat na inilapit ang blangkong pahina sa init ng isang kandila. Dahan-dahan, lumabas ang mga salita, parang isang milagro. November 12, 1980. Elena, ang araw na ito ay masakit. Narinig ko ang mga salita ng tiyuhin kong si Ricardo at ang kanyang asawang si Patricia. Pinag-uusapan nila ang aking ari-arian, ang aking kinabukasan. Tila nagpaplano sila ng kung anumang masama. Hindi ko kaya na pagdudahan ang aking sariling kamag-anak, ngunit ang kanilang mga tingin ay tila nagtatago ng isang malaking lihim. Elena, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Nagpatuloy ang pagbabasa ni Elena. Ang bawat pahina ay nagdadala sa kanya pabalik sa nakaraan. Naroon ang mga paglalarawan ni Doña Aurora tungkol sa kanyang pagkabata, ang kanyang mga pangarap,
na maglakbay sa mundo. Ang kanyang pagmamahal sa sining at musika. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimulang lumabas ang mga anino. Ang mga pag-aalala tungkol sa mga Santiago ay lumitaw ng mas madalas, lalo na pagkatapos ng aksidente na nagdulot ng kanyang pagkaparalisa. October 5, 2003. Hindi ako sigurado sa nangyari sa aksidente. Merong isang bagay na hindi tama. Nararamdaman ko ito. Ang kanilang mga mata, ang kanilang pagmamadali na ayusin ang lahat. Tila nagmamadali silang magpasya para sa akin. Sinusubukan kong maging matatag, ngunit ang pagkawala ng aking kakayahang kumilos ay nagpaparamdam sa akin ng lubos na kawalan ng pag-asa. Elena, ikaw ang aking mga mata, ang aking mga paa. Huwag mo akong iwan. Ang mga salitang ito ay humaplos sa puso ni Elena. Hindi lang siya isang katulong. Siya ang sandalan ni Doña Aurora, ang kanyang katuwang sa mga panahong mahina siya. Ang diary ay puno ng mga alaala ng kanilang mga tahimik na gabi kung saan ibinubuhos ng Doña ang kanyang mga damdamin kay Elena. Ang mga pagbasa ng tula, ang pag-awit ng mga lumang kundiman, ang mga gabing puno ng tawanan at luha. Si Doña Aurora ay hindi lang amo. Siya ay isang kapatid, isang ina, sa mga panahong kailangan ni Elena ng gabay. Ang pagmamahal nila ay lumampas sa mga hangganan ng lipunan. Isang ugnayan na hinubog ng pagtitiwala at tunay na pagmamalasakit. Habang abala si Elena sa pagbabasa at pagde-decode, ang mundo sa labas ng silid-sining ay nagiging mas magulo. Sa loob ng opisina ng Doña, si Atty. Rafael Reyes ay abala sa pagsusuri ng mga lumang dokumento ng pananalapi. Ang kanyang mga pilak na buhok ay nakayuko sa mga papeles. Ang kanyang mga mata ay matalim sa bawat numero at transaksyon. Napansin niya ang ilang hindi pangkaraniwang paggalaw sa mga bank account ng Doña Aurora sa mga huling taon bago siya tuluyang lumpuhin. Malalaking halaga ng pera ang inilipat, ang mga pagbabago sa mga beneficiary at ang mga hindi malinaw na transaksyon na tila nilalayon upang itago ang pinagmulan o patutunguhan ng pondo. Ang mga Santiago ay nagmamadali na tila may pinagtataguan. Hindi sumasagot si Ricardo sa kanyang mga tanong tungkol sa ilang partikular na transaksyon at si Patricia naman ay laging umiiwas sa usapan tungkol sa mga lumang ari-arian. Mas lalong nagduda si Atty. Reyes. Alam niyang may tinatago ang mga ito. Sa isang pagkakataon, habang nasa kainan sila, naabutan ni Atty. Reyes si Elena na nag-iisa sa kusina. "Manang Elena," bulong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pagkaapurahan. "Kailangan ninyong maging maingat. Ang mga Santiago ay nagiging agresibo. Mayroon akong nakita sa mga papeles at hindi ito maganda. Mukhang sinusubukan nilang itago ang ilang transaksyon." Kinuha niya ang isang lumang libro sa batas mula sa kanyang briefcase na tila binabaliwala ang presensya ni Junior na naglalakad sa pasilyo. "Narito Manang Elena," sabi niya. "Ito ang isa sa mga paboritong libro ng Doña Aurora. Baka gusto ninyong basahin habang nagpapahinga. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin." Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ngumiti si Elena, nakakaintindi sa mensahe. Kinuha niya ang libro at habang nakikipag-usap sila ng normal tungkol sa mga lumang araw, dahan-dahan niyang nakita ang isang maliit na slip ng papel na nakasuksok sa pahina 212. Ito ay nakasulat sa sulat kamay ni Atty. Reyes. "Manang Elena, basahin ang mga provision tungkol sa trusted caretaker at secret will sa ilalim ng Article 834 at 835. May karapatan kayo sa ilalim ng batas. Huwag kayong susuko. P.S. Ang kanilang bagong testamento ay hindi wasto kung may lalabas na mas bago." Ang mga salita ay nagbigay lakas kay Elena. Hindi lang siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang kakampi at mayroon siyang legal na basehan. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na nabalutan ng panganib. Pagkatapos ng ilang araw, ang mga Santiago ay nagpakita ng mas agresibong mukha. Dumating ang isang sheriff
na may dalang court order, isang preliminary injunction na nagpapahintulot sa pagyeyelo ng lahat ng ari-arian ng Doña Aurora at nagbabawal kay Manang Elena na galawin o ilipat ang anumang bagay sa loob ng mansyon. Ito ay isang direktang pagtatangka upang pigilan siya sa paghahanap. Manang Elena, malamig na sabi ni Senyor Ricardo, tulad ng nakikita mo, mayroon kaming awtoridad na supilin ang lahat. Anumang paggalaw mo sa loob ng bahay na ito ay maaring ituring na paglabag sa kautusan ng korte. Naintindihan mo ba? Ang kanyang mga mata ay nanunuot, nagbabanta. Alam niyang may alam si Elena at sinusubukan nilang pigilan siya. Hindi lang yon. Sa sumunod na araw, nagsimulang dumating ang mga manggagawa upang magkabit ng mga bagong kamera sa mga susing lugar ng mansyon, sa mga pasilyo, sa harap ng silid-aklatan at maging sa entrance ng kusina. Mayroon ding mga bagong bantay na nakasuot ng uniforme na laging nagmamatyag sa bawat galaw ni Elena. Ang mansyon na dating tahanan ay naging isang piitan na puno ng mga mata. Isang gabi, habang naglalakad si Elena pabalik sa kanyang silid, nahuli siya ng kamera. Naramdaman niya ang malamig na sulyap ng pulang ilaw ng lens na tila isang pangkukulam na kumakapit sa kanya. Ang diary ni Doña Aurora ay nakatago pa rin sa kanyang silid, ligtas sa ngayon. Ngunit ang mga paghihigpit ay nagpapatindi sa kanyang pangamba. Paano niya ipagpapatuloy ang kanyang paghahanap kung bawat galaw niya ay sinusubaybayan? Paano niya maipagtatanggol ang Donya kung ang bawat hakbang niya ay puno ng panganib? Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mga salita ni Doña Aurora sa diary ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kanilang pagkakaibigan, ang kanilang ugnayan na mas matibay pa sa anumang hadlang, ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang tinig ni Doña Aurora, ang lihim na tinig mula sa nakaraan, ay nagbigay ng gabay, ng pag-asa. Kailangan niyang maging mas matalino, mas mabilis, at mas matapang. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang bawat lihim na inihayag ng diary ay nagbigay ng bagong puwersa sa kanyang kaluluwa upang lumaban para sa katotohanan at katarungan. Ang mansyon ay naging isang madilim na larangan ng digmaan. Ngunit sa bawat anino ay mayroong liwanag ng pag-asa, dala ng isang matandang katulong na handang ibuwis ang lahat para sa kanyang minamahal na Donya. Nagpatuloy ang pagbabasa ni Manang Elena sa diary ni Doña Aurora na inilalabas ang mga lihim na salita sa ilalim ng init ng kandila. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mga alaala, mga pangarap, at lalong higit ang unti-unting pagduda ng Donya sa mga Santiago. Ang na simbolo na inukit sa suklay at sa diary ay nagiging gabay sa isang mas malalim na palaisipan. Habang binabasa niya ang mga huling pahina na nakasulat sa hindi nakikitang tinta, may napansin siyang isang kakaibang sipi na paulit-ulit na binanggit ng Donya. Ang pinakamadilim na lihim ay madalas nakatago sa ilalim ng pinakamatandang lupa. Kasama nito ang isang maliit na guhit ng isang lumang poso na nasa likod ng mansyon at isang hugis na nagmumukhang isang lumang pundasyon. Ang puso ni Elena ay bumilis. Naalala niya ang lumang poso sa likod ng mansyon na matagal nang hindi ginagamit, na halos nakalimutan na ng lahat. Sa mga kabataan pa niya, madalas silang maglaro ng Doña Aurora sa likod ng poso, kung saan mayroon silang isang lihim na silungan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Posible kaya? Kinabukasan, habang abala ang pamilya Santiago sa paghahalughog ng mga silid na mas halata ang halaga, tulad ng master's bedroom at ang vault, si Manang Elena ay maingat na naglakad patungo sa likod ng mansyon. Ang mga bantay ay naroon, ngunit ang kanilang atensyon ay nasa mga pangunahing bahagi ng ari-arian. Sa likod ng mansyon, sa gitna ng mga matatandang puno at damuhan na halos hindi na nalilinis, naroon ang lumang poso, nababalutan ng lumot at mga gumapang na halaman. Ang mga ugat ng malaking puno ng mangga ay kumalat sa paligid,
na tila mga higante na nagbabantay. Maingat siyang lumapit. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagmula sa ibaba ng lupa. Naalala niya ang mga kwento ng Donya tungkol sa isang lumang bodega na nasa ilalim ng lupa na ginagamit ng kanilang mga ninuno upang magtago ng mga mahahalagang bagay noong panahon ng digmaan. Ngunit ang bodega na yon ay sinasabing winasak na. Sa paghahanap ng mga tanda, napansin niya ang isang bahagi ng lupa sa ilalim ng ugat ng mangga na tila hindi pantay. Mayroon itong maliit na siwang, halos hindi nakikita, na natatakpan ng makapal na lupa at mga tuyong dahon. Ginamit niya ang isang lumang pala na nakita niya sa isang sulok at dahan-dahan niyang inalis ang lupa. Sa ilalim, tumambad ang isang lumang pintuan na gawa sa kahoy, nababalutan ng kalawang. Mayroon itong isang lumang trangka na may tatsulok na simbolo na may A sa gitna. Halos nabura na ng panahon. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Ito nga, ito ang pinakamadilim na lihim na binabanggit ng Donya. Sa pagsubok niyang buksan ang pintuan, naramdaman niya ang bigat nito. Matagal na itong hindi nabubuksan. Sa wakas, sa tulong ng isang bakal na nakita niya, nagawa niyang buksan ang trangka. Isang malamig na amoy ng alikabok at dampness ang bumalot sa kanya. Pinihit niya ang hawakan at dahan-dahang bumukas ang pintuan na naglalabas ng isang nakakatakot na tunog ng pagtagaktak ng kahoy. Isang madilim na lagusan ang tumambad sa kanyang harapan na may lumang hagdanan na gawa sa bato. Kumuha siya ng isang lumang flashlight na dala niya at maingat siyang bumaba. Bawat hakbang ay may kasamang malalim na paghinga. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kanyang dibdib. Ang ilalim ng lagusan ay isang maliit na silid. Ito ay isang lumang bodega, ngunit hindi ito isang ordinaryong bodega. Ang mga dingding ay gawa sa matitibay na bato at sa gitna ay mayroong isang lumang mesa na may nakakalat na mga papeles. Sa isang sulok, mayroong isang lumang kahon na babalutan ng alikabok. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, hindi lamang mga lumang larawan ng pamilya Valderrama ang nakita niya, kundi isang tumpok ng mga dokumento na maingat na inayos. Mayroong mga lumang sulat mula sa Doña Aurora na naglalahad ng kanyang mga pagdududa tungkol sa aksidente. Naroon din ang mga kopya ng mga medical report na tila mayroong mga nakatagong detalye. Ang bawat papel ay tila sumisigaw ng isang kwento. Mayroon siyang nakitang isang lumang larawan ng isang sasakyan na halos nawasak. At sa likod nito, nakasulat, "Ito ang nangyari. Hindi ito aksidente. May gustong pumatay sa akin. Alam ko?" Ngunit ang pinakanakakagulat na natuklasan ni Elena ay ang isang maliit na sobre na may nakasulat na, "Para sa aking abogado. Huwag bubuksan hanggat hindi ako nawawala o kung sakaling may mangyaring masama sa akin." Sa loob nito, mayroong mga sipi ng transaksyon sa bangko, mga kopya ng mga dokumento ng pagmamay-ari, at ang pinakaimportante sa lahat, isang serye ng mga sulat na isinulat ni Doña Aurora sa paglipas ng mga taon. Ang mga sulat na ito ay naglalaman ng kanyang paghihinala at ang kanyang sariling imbestigasyon. Ibinunyag ng Doña Aurora na bago ang aksidente, napansin niyang madalas magtanong si Ricardo Santiago tungkol sa kanyang mga pamumuhunan at ari-arian. Mayroon ding mga pagkakataon na may kakaibang tunog ang kanyang sasakyan, ngunit binaliwala niya ito noon. Ngunit ang pinakanakakakilabot na detalye ay ang isang liham mula sa isang dating empleyado ng mga Santiago na humihingi ng tawad sa Donya at nagpapahiwatig na mayroon silang kinalaman sa problema sa sasakyan ng Donya. Ang empleyado ay namatay ilang buwan matapos ang aksidente na tila isang aksidente rin. Ang mga Santiago, ang aking sariling kamag-anak, may kinalaman sa nangyari sa akin. Ang nakasulat sa isang pahina, ang tinta ay tila lumuha. Gusto nilang kunin ang lahat. Gusto nilang mawala ako. Elena, kung sakaling makita mo ito, alalahanin mo ang aking huling hiling
huwag mong hahayaang manalo ang kasamaan. Ang mga kamay ni Elena ay nanginginig. Hindi lamang isang simpleng paglustay ng ari-arian ang kanilang kinakaharap. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay, isang kasuklam-suklam na krimen na maingat na itinago sa ilalim ng lupa. Ang Doña Aurora ay hindi lamang biktima ng aksidente. Siya ay biktima ng kasakiman at traidor. Habang iniisa-isa ni Elena ang mga dokumento, narinig niya ang mga yabag na papalapit mula sa itaas. May naglalakad sa labas at ang mga yabag ay lumapit sa pintuan ng silid. Narinig ko ang isang ingay. Ang tinig ni Junior Santiago, malinaw na naririnig mula sa labas. Akala ko may pusa, pero tila may kakaiba. Sinigurado ko na walang nakapasok sa bakuran. Baka si Manang Elena nagtatago ng kung ano. Napadikit si Elena sa pader. Ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Napatay niya ang flashlight at ang silid ay nabalot ng dilim. Narinig niya ang boses ni Junior na tila nilalakad ang paligid ng lumang poso. "Manang Elena!" sigaw ni Junior. "Andyan ka ba? Kung naghahanap ka ng kahit ano, mas mabuti pang lumabas ka na." Ang mga yabag ay mas lumapit at narinig niya ang tunog ng pagpapakawala ng seguridad ng lumang pintuan sa bodega. Alam niya na sinisiyasat na ni Junior ang pinto. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Nagdarasal na hindi siya makita. Wala naman dito. Bulong ni Junior sa kanyang sarili pagkatapos ng ilang sandali. Kakaiba lang. Baka gawa-gawa ko lang. Narinig ni Elena ang mga yabag ni Junior na unti-unting lumayo at ang kanyang hininga ay humina. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Muntik na. Muntik na niyang maibunyag ang lahat. Ngunit ang mga dokumento sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Habang nagkukubli si Elena sa dilim ng silid, sa labas ng mansyon, nararamdaman din ni Atty. Rafael Reyes ang pagtaas ng tensyon. Ang pagmamadali ng mga Santiago, ang kanilang agresibong hakbang upang ipatupad ang court order at ang paglalagay ng mga kamera ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pag-aalala. Alam niyang may tinatago ang mga Santiago at ang pagdududa niya ay lumalakas. Sa kanyang opisina, binuksan niya ang isang lumang sobre. Ito ay isang kopya ng medikal na ulat ni Doña Aurora matapos ang aksidente na dati ipinagtapat sa kanya ng Doña na tila mayroong mga malabong detalye. Ngayon, sa masusing pagbusisi, napansin niya ang isang footnote na nagsasaad ng mechanical failure na hindi tugma sa orihinal na police report. Ang isang partikular na bahagi ng sasakyan ay tila may manipulasyon. Isang salitang maingat na tinanggal sa final report. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Ngunit paano niya ibibigay ito kay Elena nang hindi napapansin ng mga Santiago? Naalala niya ang kanyang tagapangalaga, isang matandang babae na kilala rin ni Elena. Inutusan niya ang kanyang tagapangalaga na magdala ng mga sariwang prutas para kay Manang Elena sa mansyon, kasama ang isang maliit na libro sa ilalim ng mga prutas. Sa loob ng libro, mayroong nakatago na maliit na sobre na naglalaman ng kopya ng medical report at isang maikling mensahe. "Manang Elena, basahin ang footnote. Hanapin ang iba pang di sinasadyang aksidente. Hawakan ng mahigpit ang mga ebidensya. May sapat na tayo para magsimula. Huwag susuko." Pagbalik ni Elena sa kanyang silid, dala ang bigat ng mga natuklasan sa bodega, nadatnan niya ang maliit na regalo mula kay Atty. Reyes. Ang mga prutas ay sariwa at sa ilalim nito, ang libro. Binuksan niya ito at nakita ang sobre. Ang mga salita ni Atty. Reyes ay nagbigay ng panibagong lakas. Hindi siya nag-iisa. Meron silang ebidensya. Mayroon silang pag-asa. Ang mansyon ng Valderrama, na minsay punong-puno ng init at pagmamahalan, ay naging isang sementeryo ng mga lihim, kung saan nakabaon ang mga katotohanan na mas nakakatakot pa sa kamatayan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala, ngunit ang mga alaalang iyon ay nababalot na ngayon ng anino ng krimen.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Manang Elena, isang simpleng katulong, ay handa nang ilabas ang mga kabaong na nakabaon at ipaglaban ang katotohanan. Ang laban ay nagsimula na at ang bawat lihim na inihayag ay nagbigay ng bagong puwersa sa kanyang kaluluwa upang lumaban para sa Doña Aurora at para sa katarungan. Matapos ang isang gabi na puno ng pangamba at pag-iisip, ginamit ni Manang Elena ang mga pahiwatig na naiwan ng Doña Aurora. Ang bulong ng Doña sa puntod, ang mga pahina ng diary na lumabas sa ilalim ng init ng kandila, ang tatsulok na simbolo na may A sa gitna at ang mensahe ni Attorney Reyes. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang komplikadong palaisipan at nararamdaman ni Elena na malapit na siyang makarating sa sentro nito. Ang huling sipi sa diary na may invisible ink. Ang pinakamadilim na lihim ay madalas nakatago sa ilalim ng pinakamatandang lupa ay naghatid sa kanya sa lumang bodega. Ngunit alam niya na ang di kumpletong testamento ay hindi naroon. Ang bodega ay para sa mga ebidensya ng krimen, hindi ng huling kagustuhan. Ang tunay na testamento ay kailangang nasa isang lugar na mahalaga, isang lugar na sinasalamin ang pagkatao ng Donya, ngunit hindi halata. Naalala niya ang isa pang sipi mula sa diary na nabasa niya ng ilang araw na ang nakalipas. Ang aking tunay na mana ay hindi nakikita ng mata, kundi ng puso. At ang pinakadakilang alaala ay nasa aking mga labi na nakaukit sa katahimikan. Ang mga labi at katahimikan, biglang nagliwanag ang isipan ni Elena. Hindi kaya ang mga labi ay tumutukoy sa mga labi ng Donya, ngunit hindi sa libingan? At ang katahimikan ay tumutukoy sa isang bagay na laging naroon, ngunit hindi nagsasalita? Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang estatwa sa gitna ng silid-kainan. Ito ay isang busto o estatwa ng dibdib ni Doña Aurora na inukit mula sa purong marmol na iniregalo ng kanyang ama noong kabataan niya. Ang estatwa ay may ekspresyon ng pagiging mahinahon, ng isang ngiti na tila may lihim na nalalaman. Ito ang laging nakikita ng Donya mula sa kanyang silya, isang paalala ng kanyang nakaraang buhay. Ang estatwa ay laging naroon, tahimik, ngunit tila nakikipag-usap. Ito nga, nasa aking mga labi na nakaukit sa katahimikan. Naghihintay siya hanggang sa sumapit ang hating gabi, nang ang mga Santiago ay natutulog na o abala sa kanilang sariling mga plano. Ang mga bantay ay nananatili sa kanilang pwesto, ngunit ang kanilang mga mata ay tila mapupungay na. Sa dilim, dala-dala ang kanyang flashlight at ang determinasyon, lumusot si Elena sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay bahagya lamang marinig. Nang makarating siya sa silid-kainan, ang busto ni Doña Aurora ay nagmukhang multo sa ilalim ng buwan na sumisilip sa malaking bintana. Maingat niyang inilapit ang kanyang mga kamay sa base ng estatwa. Napansin niya ang isang maliit na bukol, halos hindi makita, sa ilalim ng leeg ng estatwa. Hindi ito bahagi ng marmol. Sa pagdikit niya sa bukol, naramdaman niya ang isang butas. Ginamit niya ang isang maliit na hairpin at dahan-dahan niya itong ipinasok sa butas. Sa pagpihit, may narinig siyang mahinang click. Isang bahagi ng base ng estatwa ay dahan-dahang gumalaw, nagbubunyag ng isang maliit na kompartimento. Sa loob, naroon ang isang selyadong sobre, nababalutan ng isang mamahaling seda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak dito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ito ang tunay na testamento. Sa loob ng testamento, nakasulat sa magandang sulat kamay ng Doña Aurora, naroon ang kanyang huling kagustuhan. Iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Manang Elena Bautista bilang pagkilala sa kanyang tapat na paglilingkod at walang kapantay na pagkakaibigan. Ang malaking bahagi ng kayamanan ay ilalaan para sa pagtatayo ng isang pondo
para sa mga ulila at matatanda, napapangalanang ang pangarap ni Aurora. Ngunit hindi lamang iyon. Sa pinakadulo ng testamento, mayroong isang pahayag na naglalaman ng kanyang malalim na hinala at mga natuklasan. Ito ay hindi lamang isang testamento ng mana, kundi isang testamento ng katarungan. Kasama ng testamento, mayroong isang siksik na folder ng mga dokumento na maingat na inayos at inihanda ng Donya. Naroon ang mga detalyadong record ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa ng mga Santiago na sinimulan pa bago ang kanyang aksidente. Mayroong mga kopya ng mga liham mula sa mga dating empleyado na pinilit magsinungaling na ngayon ay naglalahad ng kanilang mga tunay na pahayag. Naroon din ang mga tawag sa telepono na nagpapakita ng kanilang pagpaplano at ang pinakanakakagulat, isang lumang audio recording. Ito ay isang confession recording ng isang dating driver ng Donya, si Mang Tonyo, na pumanaw na dahil sa natural causes ilang buwan matapos ang aksidente. Sa recording, ang boses ni Mang Tonyo ay nanginginig, nagpapahayag ng kanyang pagsisisi. Pinilit nila ako, Donya. Pinilit nila akong guluhin ang sasakyan ninyo. Sabi nila, huwag kang masasaktan ng husto. Sapat lang para hindi ka na makagalaw. Para sa kayamanan, hindi ko kaya, Donya. Patawarin mo ako. Ang mga salita ay tila isang busina ng kamatayan, nagpapatunay sa pinakamadilim na pangamba ni Doña Aurora. Ang mga Santiago ay hindi lamang nagnanakaw ng mana, pinilit nilang sirain ang buhay ng Donya. Habang hawak ni Elena ang mga dokumento, naramdaman niya ang init ng mga luha na bumaba sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng paghihiganti at pag-asa. Sa wakas, ang katotohanan ay malalantad. Ang Doña Aurora, sa kabila ng kanyang pagkaparalisa, ay lumaban hanggang sa huli. Siya ay nagplano, nag-imbestiga, at inihanda ang lahat para sa sandaling ito. Ngunit bago pa man niya lubusang maibalik ang mga dokumento sa kanilang pinagtataguan, isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Mabilis niyang narinig ang tunog ng mga yabag at ang pagbukas ng pinto. Nandyan ka lang pala, Manang Elena. Ang malamig na tinig ni Ricardo Santiago ang bumati sa kanya habang unti-unting lumalabas mula sa dilim. Kasama niya si Patricia na may matalim na tingin at si Junior na may nakakainis na ngisi. Ang kanilang mga mata ay nagmamatsyag, puno ng hinala at paghihinala. Akala ko'y naglilinis ka lang o baka naman naghahanap ka ng kung ano-ano. May naririnig kaming ingay, Manang, sabi ni Patricia. Ang kanyang boses ay tila isang ahas. Ano ang hawak mo? Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hawak niya ang mga ebidensya ng kanilang kasamaan. Hindi siya pwedeng sumuko. Wala po, senyora, sagot ni Elena. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Huwag mo kaming lokohin, sigaw ni Junior na mabilis na lumapit kay Elena. May hawak kang kung ano. Nakita kita kanina sa likod ng bahay. Alam naming may tinatago ka. Mabilis na sinunggaban ni Junior ang kamay ni Elena. Sinisikap na agawin ang mga dokumento. Ngunit mahigpit ang hawak ni Elena, na tila nagbigay ng lahat ng kanyang lakas. Hindi ito sa inyo. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng galit at tapang. Ito ay pag-aari ng Donya. Ito ang katotohanan. Nagulat ang mga Santiago sa tinig ni Elena. Hindi nila inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa matandang katulong. Sumali si Ricardo sa pag-agaw sa mga dokumento at isang matinding pagbubuhat ang naganap. Sinusubukan ni Patricia na hatakin si Elena palayo, sinasabing, "Pakawalan mo yan, matanda ka. Sa amin ang lahat ng yan." Ang mga pahina ay nagkalat, ang testamento ay muntik ng mapunit. Nararamdaman ni Elena ang sakit, ang pait, ngunit hindi siya bumibitaw. Ito ang laban para sa Doña Aurora.
Ito ang laban para sa katarungan. Wala kayong karapatan. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinatay ninyo ang Donya. Gusto ninyong agawin ang lahat. Ang mga salitang ito ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Nagulat ang mga Santiago. Paano niya nalaman? Anong pinagsasabi mo, matanda ka? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Baliw ka na. Iyan ay kasinungalingan. Ngunit bago pa man nila tuluyang maagaw ang mga dokumento o makasakit kay Elena, isang malakas na tunog ng sirena ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Sinundan ng pagbungad ng pintuan. Huwag kayong gumalaw. Isang matalim na boses ang narinig. Tumigil ang lahat. Sa pintuan, nakatayo si Attorney Rafael Reyes, kasama ang ilang unipormadong pulis at may hawak na isang sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga Santiago na may pagkadismaya. Attorney Reyes, bulalas ni Ricardo na tila nagulat. Ano ang ibig sabihin nito? Ginoong Santiago, kalmado ngunit matatag na sabi ni Attorney Reyes, meron akong search warrant sa Katongo at arrest warrant para sa inyo sa kasong pagtatangkang pagpatay at malawakang panloloko. Mayroon din kaming temporary restraining order laban sa inyong di umano'y testamento. Mayroon kaming natanggap na impormasyon mula sa isang di kilalang pinagmulan tungkol sa inyong mga illegal na gawain. At sa tingin ko, ang kasama ni Manang Elena ay may hawak ng mga ebidensya. Lumapit ang mga pulis at dahan-dahan nilang pinaghiwalay ang mga Santiago at si Elena. Hawak ni Elena ang mga dokumento na bahagya ng napunit ngunit buo pa rin. Ang mga mata niya ay nagtatagumpay. Ang mukha ng mga Santiago ay namumutla. Ang kanilang mga ngisi ay napalitan ng takot at pagkabigla. Ito ang testamento. At Taynor Conreyes, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanatiling matatag sa kabila ng pagod. Inabot niya ang sobre kay Attorney Reyes. At ito ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng ginawa nila sa Donya. Binuksan ni Attorney Reyes ang sobre at ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla habang binabasa niya ang nilalaman ng testamento at ang mga ebidensya. Ang mga pulis ay nagsimulang gumalaw. Kinukumpiska ang mga pekeng dokumento ng mga Santiago at iniimbestigahan ang lugar. Ang silid kainan, na minsay punong-puno ng ingay at tawanan, ay nabalutan na ngayon ng tensyon at katarungan. Ang busto ni Doña Aurora, tahimik na nagmamasid, ay tila ngumiti. Ang katotohanan na matagal nang nakatago sa lilim ay sa wakas ay nailabas na sa liwanag. Ang laban ni Manang Elena ay nagtapos na at ang hustisya ay handa nang dumaloy sa mansyon ng Valderrama. Ang araw ng paglilitis ay dumating, mabigat at puno ng pag-asa. Ang bulwagan ng hukuman ay siksikan. Ang bawat upuan ay puno ng mga mausisa, mga mamamahayag na may mga kamera at mikropono, at ang mga taong nais saksihan ang paglalantad ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang matandang babae, si Manang Elena Bautista, ang nakaupo sa tabi ni Attorney Rafael Reyes. Ang kanyang mga mata ay matatag, ngunit may bakas pa rin ng pagod. Ang simpleng kasuotan niya ay nagpapalitaw sa maringgal na hitsura ng mga Santiago na nakaupo sa kabilang panig ng silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghamak at pagmamataas. Si Ricardo Santiago, Patricia at Junior ay mukhang handang-handa para sa laban. Ang kanilang abogadong si Attorney Morales, isang lalaking may reputasyon sa pagiging agresibo, ay nagsimula sa kanyang pambungad na pahayag. Mahal na hukom at sa mga kagalang-galang na kasapi ng hukuman, simula ni Attorney Morales, ang kanyang boses ay malakas at may kumpiyansa. Ang kasong ito ay tungkol sa isang matandang katulong na nagtatangkang samantalahin ang kabutihan ng isang namayapang amo. Si Manang Elena Bautista, na sa loob ng mahabang panahon ay nagtrabaho para sa Doña Aurora Valderrama,
ay gumawa ng isang pekeng testamento upang agawin ng ari-arian na lehitimong pag-aari ng pamilya Santiago. Ito ay isang kasuklam-suklam na gawa ng panluloko na ginawa sa likod ng pagluluksa ng aming mga kliyente. Ang mga mata ni Aterciong Morales ay matalim na tumingin kay Elena na tila nagbibintang. Pinilit ni Manang Elena na manatili sa mansyon, gumagawa ng mga gawa-gawa na kwento, at ngayon ay lumalabas na mayroon siyang nakatagong testamento na di umano'y pabor sa kanya. Tinututulan namin ang lahat ng ito at naniniwala kaming ito ay isang desperadong pagtatangka upang sirain ang reputasyon ng aming mga kliyente at agawin ang kanilang mana. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit ang isang kurot ni Atty. Reyes sa kanyang braso ay nagpatahimik sa kanya. Nakuha niya ang mensahe. Huwag magpaapekto. Nang dumating ang turno ni Atty. Reyes, tumayo siya ng maringal. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Mahal na hukom, at sa mga kasapi ng hukuman, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang testamento. Ito ay tungkol sa katotohanan, katarungan, at ang pagtatago ng isang malalim na lihim na nagdulot ng labis na pagdurusa sa Doña Aurora Valderrama. Ang aking kliyente, si Manang Elena Bautista, ay hindi isang oportunista. Siya ay isang tapat na kaibigan at katiwala ng Donya, isang saksi sa matinding pagpapahirap na dinanas ng namayapa hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa emosyonal. Ang mga mata ni Atercio Reyes ay nakatitig sa pamilya Santiago. Ang mga Santiago ay nagtangkang agawin ang mana ng Doña Aurora sa pamamagitan ng panlilinlang. At higit pa rito, sila ay may kinalaman sa trahedyang nagpaparalisa sa Doña. Kami ay maglalabas ng mga ebidensya na hindi lamang magpapatunay sa tunay na kagustuhan ng Doña, kundi maglalantad din sa kanilang mga kasuklam-suklam na krimen. Nagsimula ang paglilitis. Si Manang Elena ang unang tumayo sa witness stand. Sa una, naramdaman niya ang matinding kaba, lalo na nang makita niya ang mga matatalim na tingin ng mga Santiago. Ngunit nang magsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang 4 na dekadang paglilingkod sa Doña, ang kanyang boses ay naging matatag. Ako po si Manang Elena Bautista. Nagsimula akong magtrabaho sa Valderrama Estate noong ako ay 25 anyos. Naging alalay po ako ng Doña Aurora, kasama niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Hindi lang po siya amo, siya ang aking pamilya, ang aking kaibigan. Ang mga salita niya ay nagbigay ng emosyon sa bulwagan. Sinimula ni Atty. Reyes ang pagtatanong, Manang Elena, matapos ang pagpanaw ng Doña Aurora, mayroon po ba siyang ibinilin sa inyo tungkol sa kanyang huling kagustuhan? Opo, Atay, Reyes. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Bago po siya nawalan ng hininga, bumulong po siya sa akin. Sinabi niya, Elena, ang tunay na testamento nasa loob. Para sa iyo at sa mga walang magulang, hanapin mo. Huwag mong hayaan ang mga Santiago. Nagulantang ang bulwagan. Ang mga Santiago ay nagsimulang magbulungan at si Ricardo ay halos tumayo sa kanyang upuan. Kasinungalingan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw niya. Order in the court! Sigaw ng hukom. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang salaysay, detalyado niyang isinalaysay ang kanyang paghahanap. Ang suklay na may simbolo, ang diary na may invisible ink, ang lumang bodega, at sa huli, ang busto ni Doña Aurora na nagtatago ng tunay na testamento. At ano po ang inyong natuklasan sa loob ng estatwa, Manang Elena? Tanong ni Atty. Reyes na inabot ang isang selyadong sobre sa hukom. Ito po, Atty. Reyes, sabi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamalaki. Ito po ang tunay na testamento ng Doña Aurora. At kasama po nito, ang lahat ng ebidensya na maingat niyang inihanda laban sa mga Santiago. Binuksan ng hukom ang sobre. Habang binabasa niya ang mga nilalaman, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla at pagkatapos ay galit.
Ibinigay niya ang testamento sa clerk ng korte. Ang testamento na ito, pahayag ng hukom, ay malinaw na nagsasaad na ang lahat ng ari-arian ng Doña Aurora Valderrama ay ibibigay kay Manang Elena Bautista at sa isang pondo para sa mga ulila at matatanda. Higit pa rito, mayroon itong detalyadong pahayag tungkol sa mga pinaghihinalaan niyang iligal na gawain ng mga Santiago at ang kanilang posibleng kinalaman sa kanyang aksidente. Nagulantang ang bulwagan. Ang mga Santiago ay nagulantang. Iyan ay gawa-gawa lang. Peke iyan. Sigaw ni Patricia. Order in the court. Sigaw muli ng hukom. Sunod na inilabas ni Atty. Reyes ang mga ebidensya. Ang mga kopya ng bank statement na nagpapakita ng malalaking paglilipat ng pondo na ginawa ng mga Santiago bago pa man ang aksidente ng Donya. Ang mga liham mula sa mga dating empleyado na nagpapatunay na pinilit silang magsinungaling. At ang medical report ng Donya na may nakatagong footnote tungkol sa mechanical failure na hindi tugma sa police report. Ngunit ang pinakamakabagbag damdaming bahagi ay nang patugtugin ni Atty. Reyes ang audio recording ng namayapang driver na si Mang Tonyo. Ang nanginginig na boses ni Mang Tonyo na nagsasabing pinilit siyang guluhin ang sasakyan ng Donya ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, nagdulot ng katahimikan at pagkabigla. Pinilit nila ako, Donya. Pinilit nila akong guluhin ang sasakyan ninyo. Sabi nila, huwag kang masasaktan ng husto. Sapat lang para hindi ka na makagalaw. Para sa kayamanan. Hindi ko kaya, Donya. Patawarin mo ako. Ang mga salita ay tumagos sa buto. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-type sa kanilang mga laptops at ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang mga Santiago ay namumutla. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Hindi nila inaasahan na merong ganitong klaseng ebidensya. Hindi totoo yan. Sinungaling. Hindi totoo. Sigaw ni Junior na muntik nang tumayo. Mahal na hukom, sabi ni Atty. Morales. Protesta. Ang recording na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Maaaring peke. Ang ebidensya po ay dumaan sa forensic analysis at napatunayan pong tunay. Mahal na hukom, sagot ni Atty. Reyes. At ang boses ay kinumpirma ng mga kasamahan ni Mang Tonyo. Higit pa rito, mayroon kaming mga testigong handang magpatunay. Isang dating hardinero, si Mang Berto, ang unang tumestigo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matapang siyang nagpatotoo na binayaran siya ni Ricardo Santiago upang palitan ang ilang bahagi ng sasakyan ng Donya bago ang aksidente. Sinundan siya ng isang dating katulong, si Aling Nena, na nagpatotoo na narinig niya si Patricia Santiago na nagsasabi, sana nga ay mawala na ang matanda para makuha na natin ang mana. Ang mga Santiago ay nagsimulang magbago ng kulay. Ang kanilang pagmamataas ay napalitan ng desperasyon. Si Atty. Morales ay pilit na tinututulan ng bawat ebidensya, bawat testimonya. Sinubukan niyang ipamukha kay Elena na siya ay isang manipulatibong katulong na ginagamit ang Donya para sa sariling kapakanan. Ngunit ang bawat pagtatangka niya ay sinalubong ng kalmado at matalinong pagtatanggol ni Atty. Reyes. Manang Elena, tanong ni Atty. Morales, gaano katagal na po kayong naghahanap ng mana sa loob ng mansyon? Hindi po ba kayo nakonsensya na samantalahin ang kabutihan ng Donya? Hindi po ako naghahanap ng mana, Ginoong Abogado. Sagot ni Elena, ang kanyang boses ay matatag. Naghahanap po ako ng katotohanan. At ipinagtatanggol ko po ang alaala ng Doña Aurora. Ang tanging mana na nais ko ay ang katarungan para sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng mga tagapakinig. Ang media ay abala sa pagkuha ng bawat detalye. Ang kwento ng isang matandang katulong na naghahanap ng katarungan para sa kanyang amo ay naging headline. Nang matapos ang paglilitis, ang hukuman ay nagkaroon ng ilang oras upang magdesisyon. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Sa wakas, ang hukom ay bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Base sa mga ebidensya na inihain, ang testimonya ng mga saksi,
at ang tunay na testamento ng Doña Aurora Valderrama simula ng hukom. Ang korte ay nagpasiya na ang pamilya Santiago, Ricardo Santiago, Patricia Santiago at Junior Santiago ay nagkasala ng malawakang panloloko at pakana upang saktan ng Doña Aurora Valderrama na nagresulta sa kanyang pagkaparalisa. Ang mga ebidensya ay nagpapatunay na ang kanilang testamento ay peke at ang kanilang mga aksyon ay labag sa batas. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Bumagsak ang pamilya Santiago. Nagsimulang umiyak si Patricia. Habang si Ricardo ay namumula sa galit at pagkabigla, si Junior ay tulala, hindi makapaniwala. Sa makatuwid, patuloy ng hukom, ang tunay na testamento ng Doña Aurora Valderrama ay kinikilala. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay ililipat kay Manang Elena Bautista at sa Ang Pangarap ni Aurora Foundation na itatatag para sa kapakanan ng mga ulila at matatanda. Ang pamilya Santiago ay mawawalan ng lahat ng karapatan sa mana ng Donya. Bukod pa rito, sila ay haharap sa mga matinding kasong kriminal, kabilang ang conspiracy to commit frustrated murder at estafa, at ang kaso ay ililipat sa criminal court para sa karagdagang paglilitis. Ang mga pulis na naroon ay lumapit sa mga Santiago. Habang kinakaladkad sila palabas ng bulwagan, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Ang kanilang pagmamataas ay naglaho. Napalitan ng kawalan ng pag-asa. Naramdaman ni Manang Elena ang isang malalim na paghinga. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng ginhawa. Ito ang tagumpay. Ito ang katarungan na matagal nang hinahanap ni Doña Aurora. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng takot, ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga. Tumingin siya kay Atarsiang Reyes nang umiti sa kanya nang may pagmamalaki. Ang laban ay natapos na. Ang katotohanan ay nanalo. At ang kaluluwa ni Doña Aurora Valderrama ay sa wakas ay makakapagpahinga ng mapayapa dahil ang kanyang huling kagustuhan ay natupad at ang kanyang mga kaaway ay nahaharap sa hustisya. Ang Valderrama Estate, na dating larangan ng digmaan at panlilinlang, ay magiging isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Ilang buwan na ang lumipas simula nang magwagi ang katarungan sa bulwagan ng hukuman at ang Valderrama Estate, na dating nakaluksa at nababalot ng mga lihim, ay ngayoy muling nabuhay. Ang dating mansyon na puno ng takot at kasakiman ay unti-unting binago, hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa espiritual. Hindi na ito ang tahimik at malamig na tahanan ng isang marangyang pamilya. Ito na ngayon ang puso ng Ang Pangarap ni Aurora, isang pondo na itinatag upang alagaan ang mga ulila at matatanda, alinsunod sa tunay na kagustuhan ng Doña Aurora. Ang mga dating silid na puno ng antiquarian at mamahaling kasangkapan ay binago at naging mga maliliwanag na silid-aralan, mga silid-tulugan para sa mga bata at mga komportableng espasyo para sa mga matatanda na inabandona. Sa bawat sulok ng mansyon, maririnig ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa hardin, ang mahinahong bulong ng mga matatanda na nagbabahagi ng mga kwento, at ang mainit na amoy ng sariwang nilutong pagkain mula sa kusina. Ito ay isang symphony ng buhay, isang patunay na ang pagmamahal at pag-asa ay maaring sumibol kahit sa pinakamadilim na lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Manang Elena Bautista ay hindi na ang dating katulong na may puting buhok na nakapusod at mga matay puno ng kalungkutan. Ngayon, suot niya ang simple ngunit malinis na kasuotan. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kagalakan at kapayapaan. Siya ang gumagabay, ang nag-aasikaso at ang nagbibigay buhay sa Ang Pangarap ni Aurora. Hindi na siya isang tagapagsilbi, kundi isang tagapamahala, isang miyembro ng lupon ng direktor na may lubos na paggalang at pagmamahal ng lahat ng nakapaligid sa kanya.
Ang mga bata ay tumatawag sa kanya ng Lola Elena at ang mga matatanda naman ay tinatawag siyang Manang Elena na may mas malalim na paggalang. Madalas, habang naglalakad siya sa mga pasilyo, naririnig niya ang mga pangalan ng mga Santiago na binabanggit sa balita. Sila Ricardo, Patricia at Junior ay nahaharap sa matitinding kaso sa korte kriminal. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at desperasyon sa bawat headline. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng galit o puot. Ang katarungan ay nakamit na at ang Doña Aurora ay nagpapahinga na ng mapayapa. Ang lahat ng naiwan sa kanyang puso ay ang kapayapaan at ang pag-asa na ang kanyang ginawa ay para sa kabutihan. Sa isang tahimik na hapon, habang lumulubog ang araw at pinipinta ang langit ng kulay kahil at rosas, naupo si Manang Elena sa paborito nilang silyang yari sa kawayan sa hardin, sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Sa tapat niya, nakaupo si Attorney Rafael Reyes. May pilak na buhok na maayos ang ayos. Hawak ang isang tasa ng kaping barako na inihanda ni Elena. Ang kanilang mga usapan ay mahinahon, puno ng mga alaala at ng isang pag-unawaan na higit pa sa salita. Napakaganda ng lugar na ito ngayon, Manang Elena, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bata na masayang naghahabulan sa malawak na damuhan. Natupad na ang pangarap ni Doña Aurora. Ngumiti si Elena, ang kanyang mga mata ay lumambot sa saya. Opo, Ate Tis Reyes, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyong tulong, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi, Manang Elena, sagot ni Ate Tis Reyes, umiling ng mahinahon. Ikaw ang naging susi. Ikaw ang nagbigay lakas sa amin na lumaban. Ang katapatan mo sa Doña Aurora ay walang kapantay. Ang kanilang relasyon ay lumago sa isang malalim na pagkakaibigan, isang pagbubuklod ng dalawang kaluluwa na magkasamang dumaan sa apoy. Hindi na ito ang lalong pagmamahalan ng kabataan, kundi isang mas matibay at mas malalim na ugnayan na hinubog ng paggalang, pagtitiwala at ang di nagbabagong katapatan sa alaala ni Doña Aurora. Madalas silang nagkakausap tungkol sa mga lumang kwento ng Doña, ang kanyang mga kalokohan, ang kanyang mga pangarap. Si Attorney Reyes ay naging kanyang katuwang, isang matibay na balikat na laging naroon upang makinig at magbigay ng payo. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Naaalala ko pa noong una nating pag-uusap, sabi ni Elena, tumatawa ng mahina. Ganoon na lang ang takot ko sa mga Santiago. Ngunit ang bulong ng Donya ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang Doña Aurora ay matalino, sabi ni Atty. Reyes, tumango. Alam niyang ikaw lang ang kanyang mapagkakatiwalaan sa huli. Ang pagmamahal ni Atty. Reyes para kay Elena ay hindi nagbago, ngunit ito ay nag-iba ng anyo. Hindi na ito isang romantikong pagtingin, kundi isang paghanga sa kanyang katatagan, sa kanyang puso. Si Elena naman ay nakaramdam ng isang matinding pag-aalala at pagpapasalamat para kay Atty. Reyes. Siya ang naging kanyang anghel, ang kanyang tagapagtanggol sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Sila ay naging magkatambal, hindi sa pag-ibig, kundi sa pagpapatuloy ng isang marangal na pamana. Habang papalubog ang araw, naglakad si Manang Elena sa dating silid-aralan ng Doña Aurora, na ngayoy silid-aralan na ng mga bata. Saang pangarap ni Aurora? Sa dingding, nakasabit pa rin ang ilang piling larawan ng Donya. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at walang bahid ng anumang problema. Tiningnan ni Elena ang isa sa mga paborito niyang larawan, kung saan si Doña Aurora ay nakangiti, hawak ang isang aklat. Sa likod niya ang isang batang babae na nakangiti rin, si Elena noong kabataan niya. Hindi na ang kirot ng pagkawala ang nangingibabaw sa kanyang puso, kundi ang mainit na damdamin ng pagmamalaki at pasasalamat. Buong buhay niya, ipinaglingkod niya ang sarili sa Donya. Ngayon,
Sa kanyang pagtanda, natuklasan niya na ang kanyang katapatan ay mayroong napakagandang bunga. Ang Doña Aurora ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kayamanan sa materyal na bagay, kundi ng isang layunin, isang pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makatulong sa mga nangangailangan. Ang pamana ni Doña Aurora ay hindi lamang ang Valderrama Estate at ang kayamanan nito. Ito ay ang di nagbabagong pag-ibig, ang lakas ng loob na lumaban para sa katotohanan, at ang pananalig na ang katarungan ay laging mananaig. Ang mga alaalang ito ay hindi na mga multo ng nakaraan, kundi mga gabay na nagbibigay ilaw sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mansyon ng Valderrama, na minsan ay isang kanlungan ng mga lihim at isang larangan ng kasuklam-suklam na krimen, ay naging isang simbolo ng pag-asa, pagmamahal at katarungan. Si Manang Elena, mula sa isang mapagpakumbabang katulong, ay naging tagapagbantay ng isang dakilang pangarap at ng di malilimutang pamana ng isang pagkakaibigan na lumampas sa lahat ng hangganan ng lipunan. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang kabutihan at katotohanan ay laging mananalo at na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa puso ng isang tao na handang lumaban para sa tama, gaano man kalaki ang panganib. Sa bawat bata na ngumingiti, sa bawat matandang nakakakuha ng kapayapaan, ang diwa ni Doña Aurora ay nananatiling buhay at ang liwanag ng ang pangarap ni Aurora ay patuloy na nagniningning sa gitna ng Pilipinas.